Panginoon, na hindi ka namin maranasan, Lord God. We pray, Father God, that let your people be ready, Lord God, for your fresh touch, Panginoon, ngayong umagang ito. Na hindi namin hahayaan na lumampas ka lang, Panginoon. Na matapos lang ang linggong ito, Panginoon, na kami ay dumalo, O Diyos. Kundi, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na wala kaming ma-miss, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nais mo ibigay sa amin ngayong umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, that our spirit will be ready, Panginoon, and be willing to receive that great things, Panginoon, na ibibigay mo sa amin ngayong umagang ito, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na as we continue to receive that revelation, Panginoon, from you, it will continue to transform our hearts, Lord God. It will strike our spirits, Lord God, at patuloy na magbigay, Panginoon, at magdala sa amin ng pagbabago ng isip, ng puso, Panginoon, at ng buhay, O Diyos. Lord, we pray, Father God, na dalhin mo, Panginoon, ang bawat isa sa pag-alab sa inyo, Panginoon, sa pagiging mainit sa inyo, O Diyos. Revive us, Panginoon. Awaken us, Lord God. Lahat ng mga bagay na natutulog sa amin, Panginoon, natutulog na pagsunod, Panginoon, natutulog na pagmamahal sa inyo, Lord God. Awaken those things, Panginoon, in our hearts. Lord, we pray, Panginoon, na mag-alap muli, Panginoon, ang aming unang pag-ibig sa inyo, Panginoon, ang aming pag-commit sa inyo, ang aming pagsunod, O Lord God. Lord, we pray, Father God, that as we encounter you today, Panginoon, we will never be the same again, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na tuminti sa puso namin ang pagnanais na maranasan ka more than before, Lord God. Increase our hunger, Panginoon. Increase our thirst, our longing for your presence, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na matagpuan mo, Panginoon, na tapat na naglilingkod at tapat na sumusunod sa inyo. May pagbabago na nangyayari sa amin araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. O Holy Spirit, continue to move in our hearts. Take away all of the distractions, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung mga hindrances, Lord God, alalahanin sa aming isipan, Panginoon, that distracts us, Lord God. Lord, we pray, tanggalin mo ito, Panginoon, at hayaan mo that we will be focused, Lord God, sa iyong pagkilos. We will be focused, Panginoon, in gazing upon your beauty, Lord God, and in listening carefully, Lord God, to your words. Lord, we thank you and we magnify your holy name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po ulit sa bawat isa. And ang ating pong series today, actually last week pa po tayo nag-start ng series natin in this Awaken series. Bigyan ko lang po kayo ulit ng konting objectives po about this Awaken series po na ito. Nandyan po ba yung poster natin? May poster po. Ayan, meron pong ginawang poster po tayo. Makita na lang po natin, Awaken series. Ang series po natin na Awaken series is a call for revival. Pakisabi po revival. Yan. Pagka sinabi po natin revival, may mga bagay po na binubuhay sa'yo ang Diyos. Okay? May binubuhay sa'yo ang Panginoong Diyos na posibleng namatay na sa buhay mo. Or may ginagawang pag-stir up ang Diyos sa buhay mo. Pag sinabi nating revival, hindi po ito event, but it is the move of the Holy Spirit. Revival happens when the Spirit of the Lord moves. Okay? It is the movement of God in our lives and in the church. Na kapag ka nagkaroon po ng revival or great awakening, ang nagiging bunga po nito ay matinding pagmamahal sa Diyos. Iyan po yung nangyayari when we experience revival. Pagka kumilos ang banal na spirito at naranasan natin yung revival, ang nagiging bunga po nito ay matinding pagmamahal sa Diyos, matinding pagsisisi sa kasalanan, at meron pong ang nagiging bunga po nito ay pagbabago ng buhay. Matinding pag-commit at pagsunod sa Diyos. Iyan po yung nagiging bunga ng revival. May matinding passion para sa Diyos. Yung babalik ang init ng unang pag-ibig mo sa Panginoon.
Na kung nanlamig ka na, ibabalik ng Panginoon yung init ng iyong pag-ibig sa Diyos. And He will restore your broken altars. Mababalik po ang sigla ng pagde-devotion mo. Sino po dito ang nagde-devotion? Amen. At nasaan? Nasa bag ko. Ayun, thank you Lord. Okay, mababalik ang sigla ng pagde-devotion natin, mababalik ang sigla ng ating pananalangin, mababalik ang sigla ng pagpupuri natin, yung tipong hindi na kailangan lumabas ang litid ni Tita Nats para i-encourage kayo to worship. Kasi kusa kayong nag-worship ng may kasiglahan. Amen po ba? Amen. Amen? At ganun po ang nangyayari sa New Life Antipolo. Amen po ba? Amen? Tumayo pa lang si Tita Nat dito sa harapan ninyo, excited na kayong mag-worship sa Panginoon. Amen? Hindi na kailangan mahabang explanation and encouragement kasi kusa na nagpupuri ang mga taga New Life Antipolo. Amen po ba? Kasi excited na maranasan ang presence ni Lord. Amen? Amen? So, nababalik din po ang sigla at kagalakan ng paglilingkod natin sa Diyos. Kagaya nga po nung sinabi natin last week, na kapag ka mahal mo si Lord at uhaw ka sa presensya niya, hindi ka na pinipilit. Amen po ba? Hindi ka na pinipilit. Kasi may init na sa'yo, may pagmamahal na sa'yo. Okay? At iyon po yung unang-unang bagay na, ayun po yung gusto ng Panginoon na i-awaken po sa atin, o gisingin sa atin, yanigin sa atin. Yung alam niyo yun, yung natutulog na, yung natutulog ka, tapos iniyanig ka, talagang magigising ka, di ba? Ang gusto ng Panginoon talagang magising yung pag-ibig mo sa Kanya. Okay? Yung pagmamahal mo sa Kanya, that you will be interested on the things of God. You will be interested in serving God. Hindi ka nang pipilitin kasi may pagmamahal na sa'yo. That you will be more concerned of your relationship with the Lord. Last week po, ang pinag-usapan natin ay yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Unang-una pong ibinalik ng Diyos sa bansang Israel ay ang pagmamahal sa salita ng Diyos. So, pinag-aaralan po natin ay sa Book of Nehemiah po, ano? So, basahin po natin yon para tayo po ay maka-relate po sa ating pong pinag-uusapan. And, kagaya po ng sinabi po natin last week, if we say that we love God, we also love His words. Amen po ba? Sino po dito ang sinasabi na mahal ang Diyos? Kapag sinabi po natin na mahal natin ang Diyos, we also love His words. Mahal din po natin ang salita ng Diyos. Mahal natin ang mag-meditate ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, ang ating pong pag-uusapan is a life of obedience. Sa Nehemiah 8, chapter 8, verse 13 to 17. Pwede po ba tayong tumayo for the reading of His Word? Nehemiah chapter 8 verse 13 to 17. Sabi po dito, on the second day, the heads of fathers' houses of all the people, with the priests and the Levites, came together to Ezra the scribe in order to study the words of the law. And they found it written in the law that the Lord had commanded by Moses that the people of Israel should dwell in booths during the feast of the 7th month, and that they should proclaim it and publish it in all their towns and in Jerusalem. Go out to the hills and bring branches of olive, wild olive, myrtle, palm, and other leafy trees to make booths, as it is written. So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his roof, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the square of the water gate, and in the square at the gate of Ephraim. And all the assembly of those who had returned from the captivity made booths and lived in the booths, for from the days of Jeshua, si Joshua po to, of Jeshua the son of Nun, to that day the people of Israel had not done so. And there was, ano po yung nakalagay? And there was very great rejoicing. Sige po, pwede na po maupo bawat isa. So today po, nakita po natin, doon sa binasa po natin sa Nehemiah chapter 8 verse 13 to 17, nakita po natin kung gaano kauhaw ang bansang Israel.
Last week po, pinag-aralan natin na ang bansang Israel mismo ang nanguna kay Ezra na basahin ang salita ng Diyos. Na sinabi nila, Ezra, basahin mo ang salita ng Diyos. Sila mismo ang nauna, nagkusa sila. Nagkusa po silang mag-gather. Hindi na po sila in-invite, pero sila mismo yung nagkusang nag-gather at sila mismo yung nagsabi, basahin mo ang salita ng Diyos sa amin. At yung pagbabasa ng salita ng Diyos sa kanila ay hindi lamang po 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pero umabot po yun ng 6 hours. Okay, 6 hours of reading the Word and understanding the Word, at hindi pa po sila nakontento doon. Ganoon sila kauhaw, ganoon nabuhay ang kanilang spirito. Okay? Hindi lamang po sila natapos doon sa araw na yon, pero bumalik pa po sila on the second day. Okay? Nakita natin na bumalik sila on the second day dahil nauuhaw sila sa salita ng Diyos, at nakikita po natin kung gaano na-awaken sa kanila ang pagmamahal sa Diyos at sa salita ng Diyos. Sila po ay bumalik ulit, to have an in-depth study, yung malalim na pag-aaral pa, kasi gusto nila talagang maunawa ang mabuti ang salita ng Diyos at kung ano ang inuutos ng Diyos sa kanila. Bumalik po sila ulit to have an in-depth study of the Word, for them to have a deeper understanding of the commandments of the Lord. Gusto nilang lumalim pa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi para magkaroon lang ng kaalaman, kundi para masunod nila ang salita ng Diyos. Iyon po yung naging bunga sa kanila. Ang sabi po dito sa Nehemiah 8:13, in order to study the words of the law. Yun po yung nangyari. Hindi lang po sila natapos sa pag-aaral at pangunawa sa salita ng Diyos, pero nagbunga po ng pagsunod ang pag-aaral nila ng salita ng Diyos. Kaya nila gusto pang naisin na lumalim sa salita ng Diyos, hindi po para lumalim lang ang kaalaman nila, kundi para malaman nila kung ano ang susundin nila sa Panginoon para magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. They want to have a life of obedience. Okay? Pakisabi po, life of obedience. They want to have a life of obedience kasi obedience is the best way to show our love for God. Masasabi mo po na mahal mo ang Panginoon kung mahal mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo ang salita ng Diyos. Hindi ka lang basta nag-aaral ng salita ng Diyos para makagraduate lang sa Bible School, pero aalamin mo talaga paano ito susundin at i-apply sa buhay mo. So that your life will be shaped according to the Word of God. So that yung buhay mo ay maging ayon sa kung ano ang gusto at nais ng Panginoon. Kasi pag sinabi po natin obedience, it is doing what God says you to do. Okay? And how He says you to do it when He says you to do it. Okay? Iyon po yung obedience. Ang obedience po kasi ay, or ang pagsunod po natin sa Panginoon ay gagawin mo ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, paano niya ito pinagagawa, at kailan niya ito pinagagawa. Okay? Ulitin ko po, ang pagsunod ay gagawin mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, paano niya ito pinagagawa, at kailan niya ito pinagagawa. Ang pagsunod po sa Panginoon is carefully doing what the Lord is telling you. Okay? Susundin mo, gagawin mo, hindi dahil good yung intention mo. Susundin mo kasi sinabi ni Lord. For example, bibigyan ko po kayo ng isang example, si David. Good ang intention niya at mahal na mahal niya ang Panginoon. And it is good, sobrang good yung intention niya nung gusto niyang magtayo ng temple ng Diyos. Okay? Nung siya ay naghahari. Gusto po niyang magtayo ng templo ng Diyos. Good yung intention niya. Gusto niya talagang magpuri sa Panginoon, mahal na mahal niya ang Panginoon. Pero, ang sinabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo. Ang magtatayo ay ang anak mo. So, in-acknowledge ni David, kahit good yung intention niya, hindi, Lord, gusto ko maglingkod sa iyo eh. Gusto ko talagang magbigay para sa iyo. Gusto ko ako ang magtayo ng templo kasi mahal na mahal kita.
Pero hindi yun ang sinabi ni Lord. Ang sinabi ni Lord, hindi ikaw ang magtatayo, anak mo. Kasi ayoko na ang magtayo ng templo ko ay may bahid ng dugo ang kamay. Yan yung sabi ni Lord kay David. Kaya ang ginawa po ni David, nag-hold back siya, okay? Umatras siya, hindi na niya ginawa yun. Hinayaan niya na ang anak niya ang gumawa, nag-build ng temple, si Solomon. Ang ginawa po niya, siya ay nagbigay ng mga materials. Carefully doing what God is telling you to do. Hindi lang basta good yung intention mo o dahil gusto mo lang, dahil feeling mo maganda tong gawin, pero gagawin mo kasi sinabi ni Lord. Isa pang example, si Moses. He is obedient to the Lord. Carefully obeying God. Na ang sabi ni Lord, hindi ka makakapasok sa promised land. Lord, gustong-gusto kong pumasok sa promised land, pangako mo nga yan di ba? Pero ang sabi ni Lord, hindi ka makakapasok sa promised land, ang magdadala ng mga tao sa promised land si Joshua. Okay? So nakita po natin that ang pagsunod ay gagawin mo kung ano ang sinabi ni Lord. Hindi lang basta dahil good yung intention mo o dahil iyon lang yung nakikita mong maganda na gawin. Naiintindihan po? You need to have a life of obedience. You need to carefully do what God is telling you to do. Yun po yung sabi sa Joshua 1:8. Okay, sabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Okay? Sabi po doon, careful to do according to all that is written in it. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi po dito, we meditate the Word of God day and night. Yun po yung in-encourage natin na gawin natin last week. We meditate the Word day and night, continuously meditating the Word. Pero ang dapat po maging bunga ng meditation is obedience. Okay? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat magbunga ng maingat na pagsunod. Kapag sinabi po natin careful to do, ito po yung buhay, ito po ang ibig sabihin po ng careful to do is yung buhay mo ang iaayon mo sa katotohanan ng Diyos. Hindi po pipilitin mo yung salita ng Diyos na umayon sa buhay mo. Okay? Pag sinabi mong careful to do, yung buhay mo, yung iaayon mo sa katotohanan ng Diyos, you will let the truth of God shape your life. Okay? Titignan mong maigi kung ang buhay mo ba ay naka-align base sa katotohanan ng salita ng Diyos. Carefully doing, carefully obeying. You will align your life to what the Lord is telling you. To what the Lord, kung ano ang katotohanan ng Diyos. And ang sabi po dito is, you will have a good success. Okay? Sabi po dito, good success. So may bad success pala. Okay? Meron palang mga success. Alam mo yung sumakses ka. Okay, meron palang success na not good in the eyes of God. Ang gusto ng Panginoon, kaya gusto niya na carefully you study the Word and carefully you obey the Word so that you may have a good success. Kasi not all success is good in the eyes of God. Yung success na tingin mo sa mga mata mo na parang maganda ay hindi pala yan success na mata ng Diyos. Hindi pala yan good success. Ano? Ang ganda ng version na to, ng good success. Kasi meron palang success o yung sumakses ka nang hindi pala ayos sa Panginoon. Okay? Yung bigla ka na lang sumakses. Ano yan? Okay? Kasi alam niyo po ba, ang good success, pag sinabi natin good success, it is becoming what God wants you to be. That is good success. Good success is becoming what God wants you to be. Yung pinupuntahan mo at ginagampanan mo kung saan ka talaga tinawag ng Diyos. At yun po yung carefully doing what God is telling you. Carefully, you must have a life of obedience. Careful to do.
carefully obeying. Okay? Pinupuntahan mo at ginagampanan mo kung saan ka talaga tinawag ng Lord. Kasi kapag pinuntahan mo yung bagay na hindi naman pinapupuntahan sa'yo ng Lord, kahit parang tingin mo tama siya o tingin mo maganda siya, pero it is not good success in the eyes of God. Okay? Naintindihan po? So that is good success. Good success is doing what God wants you to do and living a life that is pleasing to Him. That is our aim. That is our aim, is to please the Lord. Ang buhay natin ay dapat, ang nais mo ay malugod ang Panginoon. That is good success. Okay? Kahit na marami kang pera, maganda ang success mo, maganda ang career mo, okay? Pero if that is not what God wants you to do, where hindi yan ang nais ng Panginoon sa'yo, then that is not a good success in the eyes of God. So you need to carefully obeying. You need to be careful to do according to all that God is telling you to do. Because our aim is to please God. 2 Corinthians 5:9. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. That is our aim. Our aim is to please God. Our aim ay yung buhay na mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. And nasabi din po sa 1 Thessalonians 4:1. Sabi po dito, finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus Christ to live in the way that pleases God. That is our aim, to please God. Not just to do what you want to do. Hindi lang basta gawin mo kung ano ang tingin mong tama sa iyong paningin. Hindi lang gawin mo kung ano ang nais mo, pero ang gusto ng Panginoon ay mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Kanya. You carefully obeying. You're careful to do whatever God is telling you to do that is pleasing Him. You live, sabi po dito, you live this way already and we encourage you to do so even more. Ginagawa niyo na to at ini-encourage ko kayo na gawin niyo pa ng masigit pa. Okay? Kasi po, para ikaw o para ang buhay mo ay magkaroon ng good success, you need to carefully obey the word that you meditate. You need to carefully obey what the Lord is telling you to do. And balik po tayo sa book of Nehemiah. Nakita po natin doon sa book of Nehemiah that the leaders of the family, yung mga kalalakihan daw po, sabi po dito sa 13, the fathers of the houses, sila po ay yung bumalik kasi gusto talaga nilang malaman kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa pamilya nila. Okay? The leaders of the family, the leaders of the nation, the leaders of the church want to carefully obey the word of God. Kaya bumalik sila ulit para may masinsinang pag-aaral ng salita ng Diyos. Because they didn't want to know the word of God for the sake of knowledge. Hindi po sila bumalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos para lang tumalino sila o maging maalam sila. But instead, they are willing to let the scripture shape their lives. Kagaya po ng pinag-aralan natin nung Friday, ang matalino, ang knowledgeable o maalam, marami lang information na nakukuha. Pero ang tunay na matalino, sinusunod ang salita ng Diyos. At yun po yung nais ng mga leaders of the church, leaders of the nation, leaders of the family. They want to have wisdom. Gusto nilang maging matalino at ang matalino sinusunod ang salita ng Diyos. They want to let the scripture shape their lives. Okay? Na ayusin ang kanilang buhay according sa sinasabi ng Panginoon. You need to have a life of obedience. They see how important it is to obey the commandments of the Lord. Nakita po nila, nagkaroon sila ng awakening in their spirit na napaka-importante na pag-aralan ang salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos. Iyon yung nabuhay po sa kanila. And I am praying po, ganun din po yung mabuhay po sa atin. Lalong-lalo na sa mga padre de pamilya. Sabi po dito, yung mga fathers of the houses.
They have this eagerness in their hearts to really lead their family according to the Word of God. Asahan po ang mga padre de pamilya. Amen. And I know that kaya kayo nandito po is because you want to carefully obey the Word of God and lead your family to do the same. Amen po ba? Amen? So bakit po natin kailangang sundin ang Panginoon? Why we need to obey God? Una po kasi, God is the Lord of your life. That is the reason. Unang-una, why we need to obey God? Because God is the Lord of your life. Sabi po sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Ang sabi ng Panginoong Jesus, kinakausap po ang mga Pharisees. Ang sabi nila, bakit niyo ako tinatawag na Lord, Lord, kung hindi niyo naman susundin ang sinasabi ko? Okay? So, pinapatungkulan po ng Panginoong Jesus dito na ang tunay na ina-acknowledge na siya ay Diyos ay yung mga taong sumusunod. Ang tunay na nagsasabi at pinapamuhay na ang Diyos ay kanilang Panginoon ng buhay, Lord ng kanilang buhay, merong pagsunod. Tinawag mo pa akong Lord, Lord, hindi mo naman pala ako susundin. No? Naalala ko tuloy yung mga kataga ng mga nanay. Tinawag mo pa akong nanay, ako rin pala utusan mo. Di ba? May mga ganun, nanay ka ng nanay, ako rin pala utusan mo. Tinawag mo pa akong nanay, hindi mo naman ako susundin. Di ba? Ganon si Lord. Good, kung sinasabi mong Lord siya, sundin mo siya. No? When you say that you make Him the Lord of your life, it requires obedience. When you acknowledge that God is the Lord of your life, siya ang masusunod at hindi tayo. Siya po ang masusunod at hindi tayo. Kasi nga, siya ang Panginoon eh. Pag sinabi mo kasing Panginoon, He has the supreme authority over you. Meron siyang authority over you. Siya yung dapat na masusunod over you. Okay? At kapag ikaw, sinabi mo talaga at tunay sa'yo yung kataga that Jesus is the Lord of your life, ang respond mo is humility. Ang respond mo is submission. Ang respond mo is surrender. Ang respond mo is obedience. That is the response of the people that really acknowledge that Jesus is Lord. There is obedience. No? May pagsunod po sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa Philippians 2:6-8, example po ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, kahit siya'y likas na at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kung titingnan po natin, nung nilagay po ng Panginoong Jesus na kahit siya ay Diyos, hindi po niya inilagay na kapantay niya ang Diyos Ama. Ang naging response po niya doon sa ganoong klase ng pagtingin sa Diyos Ama, na ang Diyos Ama ay mataas at ako ay although siya ay Diyos, okay? Huwag tayo mamamaliti ha. Although siya ay Diyos, pero hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Kaya ang naging response po niya is what? Humility, nagpakumbaba at naging masunurin. That is the response of the people. Same with the example of Jesus Christ. The response of the people na nakikita na ang Diyos ay Panginoon ng buhay nila, ang Diyos ay mas mataas kaysa sa kanila. Ang atin po magiging response ay pagpapakumbaba at pagiging masunurin. Okay? At pagsunod, surrendering in the will of God. Yung kamatayan sa krus ay kalooban ng Diyos Ama sa Diyos Anak. So He surrendered His life, He submit His life. That is the response of the people who sees and acknowledge that God is the Lord of their lives. Magsusunod ka, magsasubmit ka, iaalay mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. So when you recognize that God is the Lord of your life, ang magiging response po natin is humility, submission, surrender, and obedience. Kagaya na lang po ng relationship ng isang Lord or Master sa isang servant. Sa culture po ng mga Hudyo,
Ang relationship po ng master sa servant or sa slave, ang slave po, wala po siyang karapatan. Kasi ang may karapatan sa buhay niya ay yung master niya. So, ibig sabihin, ang masusunod ay yung master niya, ang magdidesisyon ay yung master niya. Okay? Hindi po siya magrereklamo kapag may pinagawa ang master niya. Hindi siya magrereklamo kung ano ang sabihin ng master niya, susundin niya kasi slave siya eh. Alam niya yung posisyon niya that he is a slave and he has a master. Same with our life. If you see Jesus Christ as your Lord and Master ng buhay natin, wala po tayong karapatan sa buhay na to. Ibig po sabihin natin, ang may karapatan sa buhay na to ay ang Diyos, kung ano ang nais ng Lord, kung ano ang ambisyon ng Panginoon, kung ano ang plano ng Diyos, iyon yung masusunod sa atin. If you say that Jesus is the Lord of your life, He has the supreme authority over you. Hindi na ikaw ang masusunod. Ang Panginoon na po ang masusunod. Isusurrender mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Ano? Ibig sabihin, you will entrust all of the outcome. You will entrust your ambition in the hands of the Lord because you know na kapag inuna mo ang ambisyon ng Diyos, iyon ang mas the best sa buhay mo. Amen po ba? Kasi alam naman natin na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Amen po ba? God's plan for us is what is the best. Amen? Mas the best ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Kaya we will surrender. Pagkakatiwalaan natin na pagkakatiwalaan natin ang Panginoon at susundin natin ang nais ng Panginoon kasi alam natin na ang nais niya para sa atin ay makabubuti, ang plano niya para sa atin ay mas maganda. Amen po ba? Amen? So if you acknowledge that Jesus is the Lord of your life, ang masusunod ay si Lord at hindi po tayo. Amen po ba? Ang may karapatan sa buhay natin ay ang Diyos. Nakalaan ang buhay natin para sa Panginoon. You will entrust your ambition. Na Lord, kung ambition ko na to ay hindi ayon sa iyong kalooban, hayaan mo na ang ambisyon mo ang mangyari sa kalooban. Ang mangyari sa buhay ko. Okay? You entrust your own desire by submitting to what God wants. Isasubmit mo yung sarili mong desire sa desire ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Ang respond po ng mga tao na ina-acknowledge that Jesus is the Lord of their lives is yung let your will be done. Yun yung palaging respond nila. Lord, let your will be done. Ang mangyari ay kalooban mo. Naalala ko po yung nakita ko sa Facebook na yung sa mga satanic temple, meron po silang commandment doon na hindi thy will be done my will be done. Yun po yung kabaligtaran ng mga tao na ayaw i-acknowledge si Lord. Na ayaw i-acknowledge si Jesus na Lord ng kanilang buhay. Ang nagiging Diyos ng buhay nila ay yung sarili nila at gagawin lang nila kung ano ang nais nila. Pero ang mga tao that acknowledge that Jesus is the Lord of their lives, let your will be done. Amen po ba? Let your will be done, Lord, whatever you want, I'm going to follow you. That is the response of the people who acknowledge that Jesus is the Lord of their lives. Lord, I trust you. I know that what you want for me is better than my plans. I surrender to you my life, for I know that what you want for me is for my good. Ano? Iyon po yung nais ng Panginoon. If you acknowledge that Jesus is the Lord of your life, magiging respond natin is humility, submission, surrender, obedience. And when you acknowledge that God is the Lord of your life, siya ang masusunod at hindi po tayo. Amen po ba? Amen? Sino na po dito ang gustong sumunod sa Panginoon? Amen. Kasi alam mo na ang plano ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa plano mo. Amen po ba? Mas maalam ang Panginoon, mas maganda ang plano niya. Amen po ba? Kaya ipagkakatiwala natin ang ating buhay. Kaya kung ano ang sinabi ng Lord, susundin natin. Amen po ba?
Alam niyo po, may mga tao na kaya ayaw sumunod sa Panginoon kasi ang tingin nila mas maganda ang plano nila kaysa sa Diyos. Meron ding mga tao na kaya ayaw sumunod sa Panginoon kasi ang gusto nila ang masunod yung nais nila kaysa ang nais ni Lord. They want to be the Lord of their lives. No? They want to be the Lord of their lives. Di, ayaw ako ang masusunod, hindi ang Diyos. Kasi pag-aari ko ang buhay na to eh. Pag ang nakikita natin ang pag-aari, may pag-aari ng buhay natin, ang may pag-aari ng bulsa natin, ang may pag-aari ng puso natin ay ang sarili natin, hindi natin susundin sa Lord. Pero pag in-acknowledge natin na Lord, ang pera ko ay sa inyo galing, ang puso ko ay para sa inyo, ang buhay ko ay pag-aari mo, susundin kita. The reason why we don't obey God kasi you think that your plans are better than the plans of God. The reason why you don't obey God because you want to be the Lord of your life. Ano? You want yourself to be your own Lord. But again, if you are acknowledging that Jesus is the Lord of your life, your response is humility, submission, surrender, and obedience. Amen po ba? Amen? Sino na po dito ang gustong sumunod sa Panginoon? Masayang gustong sumunod sa Panginoon. Amen. Happy kayo? Yung sumakse. Joke lang. Okay, pangalawa, there is a blessing in obedience. Naniniwala po ba tayo dito? There is a blessing in obedience. Naniniwala po ba tayo dito? There is a blessing in obedience? Amen. Amen. Ang sabi po sa Nehemiah 8:14, sabi po dito, and they found it written in the law that the Lord had commanded by Moses that the people of Israel should dwell in booths during the feast of the 7th month. So, inutusan po ng Panginoon ang bansang Israel na magkaroon ng pagdiriwang ng tolda o the feast of the booths, the feast of the tent. Okay? And ang ginagawa po dito sa feast of the booths is yung kukuha po sila ng mga branches of olives, myrtle, palm, and leafy trees para gumawa po ng tolda. At doon sa tolda na ginawa nila, doon po sila titira. Doon po sila mamamalagi. And for 7 days, they will offer to the Lord. They will devote their lives, their days, in giving offering to the Lord. At ito pong booths na to, or Feast of the Booths, ay pinag-utos ng Diyos sa mga ancestors pa nila. Kaya lang hindi na po nila ito ginagawa. Simula nung nawala si Joshua, hanggang sa Book of Nehemiah, hindi na nila ginawa ang lahat ng mga pista. Kasi lahat ng mga pista na pinagagawa ng Panginoon sa kanila is a reminder of how God delivered them and how God protected them. Okay? Nasabi po sa Leviticus 23:43 that your generations may know that I made the people of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. So this feast is to remember God's redemption and protection. Na itong celebration po na to ay pag-aalala ng ginawa ng Panginoon sa buhay po nila. Kung paano sila pinalaya ng Panginoon sa bansang Ehipto at kung paano sila pinotektahan ng Panginoon in the wilderness bago sila pumasok sa Promised Land. And dito po, nung nabasa po nila ito at na-remind sila doon sa mga pista na to, nakita po nila na ang dahilan pala ng kanilang pagkawasa ay dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos. Ang dahilan pala kung bakit sila in ruins ngayon, bakit pala sila in captivity from Babylon is because of their disobedience to God. Iyon pala lagi ang dahilan kung bakit sila natatalo ng kanilang kalaban is because of their disobedience to the Lord. Sa pag-alala po nila ng feast, they have this realization na nararanasan nila ang pagliligtas at proteksyon ng Diyos kapag sila ay sumunod
Pero nararanasan nila ang pagkatalo at pagkawasak kapag sila ay hindi sumunod sa Panginoon. That they will, nung napag-aralan po nila ito, nabasa po nila ito, na lumalim sila sa kautusan na to, they came to this revelation that when they disobeyed God, curse will be upon their lives. But when they obey the Lord, blessing will come upon their lives. Because there is blessing in our obedience. Meron pong pagpapala sa ating pagsunod sa Diyos. Kung babasahin niyo po sa Book of Deuteronomy, pwede po ba natin buksan ang Book of Deuteronomy? What's that? Deuteronomy 27. Mababasa niyo po doon sa Book of Deuteronomy 27, yung mga curses na nararanasan ng bansang Israel kapag sila ay nag-disobey. Hindi ko na po masyadong babasahin. Pero pwede niyo pong buklatin mamaya sa inyong tahanan. Merong curse kapag ka nag-disobey sila sa Panginoon. Pero pagdating sa Deuteronomy 28, ipinahayag po ng Panginoon lahat ng mga blessing kapag sila ay sumunod sa Diyos. Ano yung mga blessing? Ang sabi po, ito basahin natin. Deuteronomy 28, 1-14, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commands that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Iaangat, may promotion kapag sumunod ka sa Panginoon. This blessing shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord. Blessed shall you be in the city and blessed shall you in the field. So pinakita po ng Panginoon dito ang pagpapala na mararanasan ng bansang Israel kapag sila ay sumunod. Mananagana kayo, may promotion sa inyo, poprotektahan ko kayo, i-fulfill ko yung promise ko sa inyo. Iyan ang mararanasan nyo kapag kayo ay sumunod. So dito po sa chapter 27 and 28, ipinapakita po that curse will be upon those people who disobeyed God. Curse and destruction will be upon those people who disobeyed God, but blessing and life will be upon those people who obeyed God. Pinapakita po dito, you need to choose. Are you going to choose curse or blessing? Are you going to choose death or life? When you want to experience life, blessing, then you need to obey. Meron kasing nangyayari kapag ikaw ay nag-disobey at may nangyayari kapag ikaw ay nag-obey. Curse and death will be upon you when you disobey God. Life and blessing will be upon you when you obey God. That's the truth from the scripture. May curse and bad consequences when you disobey. Pero may life and blessing when you obey. So doon po sa chapter na binasa natin, sa chapter 27, Deuteronomy chapter 27 and chapter 28, makikita po natin dito sa katotohanan ng Diyos that not every struggle is an attack of the enemy. But sometimes the curses, death, and struggles is the consequences of your disobedience. Not every struggle is an attack from the enemy, but sometimes it is consequences of your disobedience. Sometimes it is not the devil, it is your disobedience. Kasi sinabi at katotohanan ng salita ng Diyos, there will be curse to those people who disobey. So, let's evaluate if our struggle is an attack of the enemy or the consequence of your disobedience. Because it is not, sometimes it is not the attack, but it is your disobedience. Bigyan ko po kayo ng example para mas maging maliwanag po sa atin. Yung bansang Israel po, nung sila ay umalis o pinalaya ng Diyos sa bansang Ehipto, nandoon po sila sa sitwasyon na they are in the Red Sea. Ang katapat po nila ay Red Sea. Alam niyo po yung story na yun, di ba? Nabasa na natin yun. Ang katapat po nila
nila ay Red Sea, tapos hinahabol po sila ng mga army ni Pharaoh. Hinahabol sila ni Pharaoh. So they are in the situation na merong atake ng kaaway kasi hinahabol sila ni Pharaoh. There is a situation that there is an attack of the enemy. Nung time that they are in the Red Sea and they are being attacked from by yung tinutugis sila ni Pharaoh. So yung sitwasyon na yon, makikita natin it is an attack of the enemy. That situation, that struggle, that dilemma is an attack of the enemy. Pero yung meron pong nangyari sa buhay ng bansang Israel, that they wandered in the wilderness. Umikot lang sila ng umikot sa wilderness for 40 years na dapat ay 11 years lang but extended for 40 years. It is not an attack of the enemy but it is the result of their disobedience. Nakikita po that not all the time is an attack of the enemy but sometimes your struggle is a result of your disobedience. That wandering in the wilderness for 40 years is not an attack of the enemy, but it is the result of their disobedience. So you need to discern. For example, isa pang example, si David. Inusig po siya ni Saul. Makikita natin na atake siya ng kaaway. Inusig siya ni Saul. Gusto siyang patayin ni Saul. That is an attack of the enemy. And doon po sa bagay na yun, inalaw po yun ng Lord kasi nire-refine siya ng Panginoon. Pero may pangyayari sa buhay ni David that he entered in adultery with Bathsheba. And that is disobedience. Ang naging resulta po ng kanyang pangangalunya, namatay ang kanyang unang anak. Yung pagkamatay ng kanyang unang anak ay hindi atake ng kaaway, resulta ng kanyang disobedience. So, sometimes, our struggle is not an attack of the enemy, but it is the consequence of your disobedience. You need to discern. Sumusunod ba ako sa Lord o hindi? At ang attack po ng kaaway, sometimes the Lord allow it. Kasi nire-refine ka. Pero yung pinasok mong kasalanan, ang respond po ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, pagputol yun. Pag-rebuke, hindi yung refinement. Rebuke yun. Naintindihan po, nakita yung difference. It is a rebuke, pinutol ni Lord sa pamamagitan po ng pagpapadala kay Prophet Nathan. Kada darating ang panahon na magkakasala si David, ang ginagawa ng Panginoon, pinuputol yun. Nire-rebuke siya. Pero may problema na inaalaw si Lord sa buhay ni David kasi nire-refine siya. So nakita po natin na may pagkakataon that it is not an attack of the enemy, but it is the consequences of your disobedience, of our disobedience. Meron pong sitwasyon sa buhay natin na hindi refinement ang ginagawa, but rebuke ang kailangan. Pagputol ang kailangan. Ano po? Ginawa, pero alam niyo po ba doon sa pagkakataon na yun, nandoon pa rin po ang pagliligtas ng Panginoon. Nandoon pa rin po ang habag ng Diyos. Amen po ba? Bibigyan ko pa po kayo ng example na resulta, yung mga storms of life ay resulta ng disobedience. Kay Jonah. Kay Jonah po, siya po ay nag-disobey sa Panginoon. Gusto ng Panginoon pumunta siya sa Nineveh, pero pumunta po siya saan? Tarshish, di ba? Pumunta po siya doon. So, ang nangyari po sa pagpunta niya sa kabilang lugar, hindi sa Nineveh, ano po yung naging resulta ng buhay niya? Merong naging storm. Tinapon siya sa dagat. Tapos huminto yung storm. So, nakita po natin that yung storm na yun is the result of disobedience, not the attack of the enemy. Samson, nag-compromise po siya. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang papatol sa mga pagan. Pero pumatol siya kay Delilah. Ano ang naging resulta? He lost his strength. Yung pagkawala ng kanyang kalakasan, hindi yan attack ng enemy. But it is the result of his disobedience. So not all
struggles is an attack of the enemy, but it is the result of disobedience, because it is clear in Deuteronomy 27 and 28 that when you disobey God, there will be curse and death. But when you obey God, there will be life and blessing. Si Saul, ito pa, isang example, si Saul nag-disobey sa Panginoon, kaya nawala sa kanya ang kaharian ng Israel. Kaya nawala ang pamumuno niya sa bansang Israel. Tinanggal siya sa pamumuno sa bansang Israel because of his disobedience. It is not an attack of the enemy. So we can see, we need to discern, ito bang nangyayari sa buhay ko? Is it really an attack of the enemy? Or this is a result of my disobedience? Merong mga bagay na pinasok ang relasyon na hindi naman gusto ng Panginoon sa iyo, na nagbunga ng hindi maganda. May habit ka na hindi mo tinatanggal, pero sinabi na ng Lord, tanggalin mo na yung mga bisyo mo that cause you sickness. Sickness, baka hindi naman attack yan ng kaaway, pero resulta yan ng disobedience. Ano? Yung mga bagay na pinilit mo at pinangunahan mo si Lord, kahit ang sabi ni Lord, wait lang muna. Yung mga small compromises that leads to a huge destruction. Let us see. Merong struggle sa buhay natin na result ng disobedience. Not all struggles is spiritual warfare, but sometimes it is self-inflicted problem. In-invite mo sa buhay mo yung problema na yun kasi nag-disobey ka sa Diyos. Masaya pa po ba tayo? The truth in the scripture, again, may curse and bad consequences when you disobey, pero may life and blessing when you obey. Because the key to experience protection, provision, and the fulfillment of God's promise is to position yourself in obedience. So if you don't listen carefully to God and obey Him, madami po tayong mamimiss. You will miss the blessing, you will miss the problems, you will miss the promise, you will miss the path to life. Again, yung lagi ko po sinasabi sa inyo, may pagpapala sa pagsunod at may pagpapalo sa pagsuway. Ano po ang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Masaya pa po ba kayo? Masaya pa po ba tayo na susunod sa Panginoon? Ano po ang gusto po natin? May pagpapala sa pagsunod. May pagpapala po sa pagsunod at may pagpapalo po sa pagsuway. Ano yung path na tatahakin natin? Are you going to doon sa pagpapala o doon sa pagpapalo ng Diyos? Amen. Life is about obedience or disobedience. Pwede ko po bang tawagin ng worship team? Ang buhay po natin ay tuloy-tuloy na pagpili. Tandaan po natin na ang buhay po natin ay tuloy-tuloy na pagpili. And may we always choose life of obedience. Na ang lagi po nating pipiliin ay yung pagsunod sa Panginoon. Lagi ko pong napapansin na ang sinasabi po ng mag-asawa o ng mag-boyfriend, pipiliin ka sa araw-araw. Meron mga ganong katagain, pipiliin ka sa araw-araw. Pero I am praying po, na yung kataga na yun ay ibigay natin sa Lord. Pipiliin kang sundin araw-araw. Pipiliin kang mahalin araw-araw. Because ang buhay po natin ay tuloy-tuloy na pagpili. Are you going to choose to obey or are you going to choose to disobey God? A Christian life is a daily walk of surrender and obedience. Hindi pwede na kahapon sumunod ka, tas okay na to. Hindi po pwede yun. Hindi kasi Mami Grace. Hindi pwedeng okay na to, sumunod na ako ngayon, bukas hindi naman. Araw-araw, pipiliin mong sumunod sa Lord. Araw-araw, pipiliin mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen? And I am praying that we will choose to obedience over complaint. Na kahit mahirap ang pinagagawa ng Panginoon, susunod pa rin tayo at hindi tayo magrereklamo.
Amen po ba? Lord, susunod ako sa'yo. Kahit mahirap yung pinagagawa o hindi kaya sa sarili kong lakas, susunod ako. Kagaya po nung pinagawa po sa Israel that time. Pinakuha po sila ng maraming mga dahon para magtayo ng tolda. Mahirap gumawa ng tolda. Mahirap maghakot ng mga kailangan para magtayo ng tolda. And alalahanin po natin na itong mga gumagawa na to, father of the family, leaders of the nation, leaders of the church, itong mga tao na pinutusan ng Panginoon na magtayo ng tolda, sila rin po ang mga tao na nagtayo ng Wall of Jerusalem. Galing sila sa pagod. Galing po sila sa bakbakan. Wala silang tulog. Hindi pa sila nakakabawi ng kalakasan. May pinagagawa ulit si Lord sa kanila na mahirap gawin, magtatayo ulit. Pero alam niyo po, ang nakita natin sa bansang Israel is they obey rather than complain. Ang sabi, nakita natin sa verse 17, di ba? They greatly rejoice in obeying God. Nagagalak sila na sumunod sa Panginoon, hindi po sila nagreklamo. Sa atin, hindi pa natin nakikita kung ano ang pinagagawa ng Lord, nagre-reklamo na tayo. Sinabi, ikaw ang mag-pray, ba't ako? Diba, nagiging paniki, ikaw na lang. No? Nagturo pa. Pinag-pray lang. Gumawa ka ng ganito, ba't ako? Hindi ko kaya. Wala pa nga eh. Hindi mo pa nga nagagawa, reklamo ka na agad. Nauna ang complain bago sumunod. Nauna ang complain, mas wala nang pagsunod. Pero sila, galing sa pagod, hindi pa nakakabawi ng lakas. Galing sa matinding paglaban, galing sa matinding pagtayo ng Wall of Jerusalem. Pero nung sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng tolda, magdiwang kayo. Yes, Lord, yes. I will not complain, but I will obey. We will greatly rejoice because we love you and we love your word. We love to obey you. Iyon po yung nangyayari sa buhay na may pagmamahal sa Panginoon, kagalakan nila ang sumunod. And I am praying we choose obedience over convenience. Ang sabi po doon sa pinagutos ng Panginoon sa verse 17, doon kayo tumira, sabi ng Panginoon, doon kayo tumira sa mga tolda na ginawa niyo, hindi comfortable yun. They already have their own houses being built on that place. Pero hindi madali at hindi comfortable to live in the woods. To live doon sa tolda for ilang araw. Hindi madali, hindi comfortable. Pero instead of choosing convenience, they choose to obey. May pagkakataon po na may pinagagawa ang Panginoon sa atin na hindi convenient sa atin, pero ang tanong, susunod pa ba tayo? Na kahit hindi madali ang pinagagawa ng Panginoon, susunod pa rin ba tayo? At nakita po natin, what is their response? They greatly rejoice. Nagdiriwang sila. Ano, nagdiriwang sila? Because the people who love the Lord are willing to obey what the Scripture says, even it is inconvenient and even it requires sacrifice. Kahit i-require ang sacrifice, pumunta ka sa church. Teka lang, nagpagod ako, inaantok ako. Even it is not convenient to you, even it will require sacrifice. Sa sakripisyo ang pagtulog mo, you go. You obey. You greatly rejoice kasi ang Kristiyanong mahal si Lord, willing mag-obey. Amen po ba? Amen. Amen? Sino po dito ang mahal si Lord? Last week, kung mahal mo si Lord, mahal mo din ang salita ng Diyos. And today, the Lord is awakening in your spirit that if you love God, you are willing to obey Him. Amen po ba? Dapat willing ka, hindi ka iling ng iling. Willing, hindi
iling ng iling. Gawin mo to. No. Sino yun? Ano ba? Ganyan. I-surrender mo to. No. Hindi dapat ganun. Dapat willing, hindi iling ng iling. Ano? Gawin mo to. No. Nalito. Ewan ko ba? Ano? Dapat willing ka kasi ang Kristiyanong mahal si Lord. Willing mag-obey. Kapag mahal mo ang Panginoon, kagalakan mo ang pagsunod sa Diyos. Amen po ba? So when you love God, His commandment is not burdensome. Yes, may pagkakataon that it will require sacrifice, hindi siya madali. May pinagagawa sa iyo ang Panginoon na it is not convenient to you, pero hindi siya kabigatan. Ang mga taong nagmamahal sa Panginoon, kahit mahirap ang pinagagawa ng Diyos sa kanila, hindi siya kabigatan, kundi kagalakan. Amen po ba? Kagalakan. For example na lang sa trabaho mo, kapag mahal mo ang trabaho mo, kahit mahirap ang trabaho, lagi you delight, you rejoice. There is joy in your heart in doing your work because you love your work. Tama po ba? Kapag mahal mo ang trabaho mo, kagalakan mo ang magtrabaho doon, kahit mahirap siya. Wala namang madaling trabaho eh. May madali po bang trabaho? Walang madaling trabaho, pero bakit ka nagagalak na magtrabaho? Kasi mahal mo ang trabaho mo. Hindi madali ang sinasabi ng Panginoon, it is inconvenient sa'yo, not convenient. It will require sacrifice. Pero mahal mong sumunod kasi mahal mo. Kagalakan mong sumunod kasi mahal mo si Lord. Ang mga taong mahal ang Panginoon, hindi kabigatan ang pagsunod, kundi kagalakan ang pagsunod. Amen po ba? Amen. Same with the ministry. Ang ministry po ng Panginoon, overwhelming siya sa kapasidad mo. Above siya sa ability mo, sa kakayanan mo, sa kalakasan mo. It required so much. It required yung more than a mile. Okay? It requires so much from you. Sa ministry, hindi madali. May nire-require na sacrifice, may nire-require kang gawin na hindi ka komportabling gawin. Pero nananatili kang naglilingkod. Bakit? Mahal mo si Lord eh. Amen po ba? Nananatili kang naglilingkod sa kabila ng mga kapaguran. Bakit? Mahal mo si Lord eh. Ang bansang Israel, hindi pa sila nakakabalik sa dati nilang kalakasan. Pagod pa rin sila galing sa paggawa ng Wall of Jerusalem. Pero hindi kabigatan sa kanila yung pinag-utos ng Panginoon. Kundi kagalakan sa kanila ang pinag-utos ng Panginoon kasi mahal nila si Lord. Ang kanila pong pagmamahal sa Diyos ay naipakita nila sa kanilang pagsunod. Ang sabi po sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Amen po ba? You are willing to obey. If you say that you love God, you are willing to obey. Kapag sinabi mo na ang Panginoon, ang Diyos, ang Panginoon ng buhay mo, ang masusunod ay siya at hindi tayo. Because you know that there is blessing in obedience. And when you obey God, I am praying, when you love God, I am praying that we choose obedience over complaint and choose obedience over convenience. Na kahit hindi madali ang pinagagawa ng Panginoon, kagalakan mo ang sumunod kasi mahal mo si Lord. Na hindi tayo magre-reklamo sa pagsunod sa Panginoon kasi mahal mo si Lord. Amen po ba? Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Amen. Sino po dito ang kagalakan ang sumunod sa Diyos? Amen. Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat?